Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 481. Toshi Ancient Emperor. Toshi Ancient Emperor's Jade. Bahagyang napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga kakaibang salitang ito na lumabas sa bibig ni Xiaoyan, at nakita ang pagkagulat na ekspresyon sa mukha nito. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang malamig na misteryosong sinaunang Jade at sinabing, "Nakikilala mo ba ang bagay na ito?" Nakahinga ng malalim si Zun-Er ng malamig na hangin. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya. Ilang sandali pa bago siya nagdikit ng ngipin at mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Xiaoyan. Mahina niyang sinabi, "Senior Brother Xiaoyan, saan mo ito nakuha?" Nang lumipat ang buong angkan ng Xiao, ibinigay ito ng mga elder upang panatilihin itong ligtas. Tiningnan ni Xiaoyan ang kakaibang ekspresyon ni Zun-Er at bahagyang lumalim ang kanyang pagsimangot. Nagtanong siya sa malalim na boses. "Ano ito? Kaya ang bagay na ito." Ang bahagi ng susi na hawak ng angkan ng Xiao ay ang Jade ni Toshi Ancient Emperor. Ang titig ni Zun-Er ay matamang tumitig sa sinaunang Jade sa kamay ni Xiaoyan. Isang pag-iisip sa kanyang puso ang mabilis na lumundag at gamulong na parang tubig baha. Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago ito agad na binuksan. Ang gulat sa kanyang mga mata ay unti-unting naging kalmado nang gawin niya iyon. "Senior Brother Xiaoyan, huwag mong ilabas itong Toshi Ancient Emperor's Jade sa harap ng sino man sa hinaharap. Tandaan, kahit sino." Hinawakan ni Zun-Er ang kamay ni Xiaoyan ng mahigpit. May solemness na hindi pa nakikita sa mukha niya. Kahit na maaaring napakakaunting mga tao sa kontinenteng ito na makakakilala sa bagay na ito, kung malalaman ng ibang tao na mayroon ka ng Toshi Ancient Emperor's Jade, natatakot ako na agad kang mag-imbita ng isang nakamamatay na sakuna. Kahit na ang Jianan Academy na ito ay maaaring atakihin ka dahil sa pagnanais para dito. Napakalambot ng boses ni Zun-Er, tila natatakot na baka may makarinag. Nang makita ang mataimtim na ekspresyon ni Zun-Er, naging mas solemn na rin ang mukha ni Xiaoyan. Hinawakan ng kanyang kamay ang piraso ng misteryosong sinaunang Jade. Isang mahinang lamig ang ibinuga mula rito, dahilan para manatiling kalmado ang kanyang puso sa lahat ng oras. Tumanggaw siya at mahinang sinabi, "Bakit tinawag itong Toshi Ancient Emperor's Jade? Hindi ba simbolo lang ito ng clan head ng Xiao clan namin?" Bahagyang tumanggaw si Zun-Er at mahinang sinabi, "Pagkalipas ng mahabang panahon, maaaring sa kasalukuyan ay wala ng sinuman sa angkan ng Xiao na nakakaalam tungkol sa background ng piraso ng Jade na ito. Kaya, ito ay itinuturing lamang bilang isang uri ng simbolo na ipinapasa ng ulo ng angkan mula sa bibig patungo sa bibig. Bukod dito, ito ay ginagamit upang mag-imbak ng kaunting espiritual na imprint sa loob nito, upang malaman ang tungkol sa buhay ng mga miyembro ng clan." Ano nga ba ang kasaysayan nito? Ang marinig kang magsalita sa ganitong paraan, itong tinatawag na Toshi Ancient Emperor's Jade ay tila isang pambihirang bagay. "Bakit ito nasa aming Xiao clan?" Tanong ni Xiaoyan sa malalim na boses. Ito ay higit pa sa pambihira. Tumawa si Zun-Er ng mapait sa kanyang puso ngunit umiling siya. "Senior Brother Xiaoyan, dahil sa ilang kadahilanan, hindi ko masasabi sa iyo ang napakaraming bagay ngayon. Kung hindi, wala itong kaunting pakinabang sa iyo. Kung naniniwala ka kay Zun-Er, makinig ka sa akin sa sandaling ito. Sa hinaharap, huwag mong ilabas ang pirasong ito sa harap ng sinuman." Nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan hanggang sa makabuo sila ng linya. Pinagmasdan niya ang medyo nagmamakaawa na mukha ni Zun-Er at lumambot ang kanyang puso pagkaraan ng ilang sandali. Ang tanging nagawa niya ay bumuntong hininga at tumango. Gamit ang isang pitik ng kanyang kamay, inilagay niya ang walang katulad na mahiwagang sinaunang Jade sa kanyang storage ring. Nakahinga lang ng maluwag si Zun-Er nang makitang maayos na iniimbak ni Xiaoyan ang sinaunang Jade. Mahina niyang sinabi, "Senior Brother Xiaoyan, panatilihin itong itago. Bagamat ang piraso ng Toshi Ancient Emperor's Jade na nasa iyong mga kamay ay hindi kumpleto, nagtatago pa rin ito ng napakahusay na enerhiya at mahiwagang lakas. Gayunpaman, hanggang ngayon,
Ang mga matatanda sa angkan ng Xiao ay nagsaliksik lamang at nalaman ang tungkol sa maliit na hindi gaanong kakayahang mag-imbak ng isang espiritual na imprint sa hinaharap. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Zon-er. Sa isang iglap ay biglang tumahimik ang dalawa. Ang tahimik na kapaligirang ito ay naging sanhi ng labis na pagkabalisa ni Zon-er. Ito ay lalo na sa ilalim ng nagniningning na tingin ni Xiaoyan. Isang mapait na tawa ang hindi sinasadyang lumabas sa puso ni Zon-er. Bumantong hininga siya, inangat ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa titig ni Xiaoyan. Malumanay at malumanay ang boses niya habang nagsasalita. Senior Brother Xiaoyan. May ilang bagay akong tinatago sa iyo, pero magtiwala ka kay Zon-er. Ang mga bagay na iyon ay talagang hindi nagdudulot ng kahit kay-titing na pinsala sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Hanggat may lakas si Senior Brother Xiaoyan na makipaglaban sa Misty Cloud Sect, sasabihin ko sa iyo ang lahat, kasama ang paksayon sa likod ni Zon-er, at ang relasyon nito sa angkan ng Xiao. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig kay Zon-er. Maya-maya pa ay dahan-dahan siyang tumango. Hinaplos ng kanyang kamay ang ulo ni Zon-er, at sinabi niya sa malalim at malambing na boses. Sige, hihintayin ko ang araw na ibunyag mo sa akin ang lahat. Sa sandaling sinabi niya ito, nanguna siya sa pag-ikot ng katawan at dirdiretsong naglakad pababa ng hagdan. Muling tumawa ng mapait si Zon-er habang nakatingin sa likod ni Xiaoyan na nawala sa hagdan. Kinuyam niya ang kanyang mga pilak na ngipin at mahinang sinabi. Kalimutan mo na ito. Hindi ko na kailangang mag-abala tungkol sa misyon mula sa angkan. Ang pagkuha sa akin na tanggalin ang Toshi Ancient Emperor's Jade mula sa mga kamay ni Senior Brother Xiaoyan ay isang bagay na hindi ko magagawa. Sa anumang kaso, walang ibang nakakaalam tungkol dito. Ang mga tao sa clan na mga kamay ay malamang na hindi maaaring hulaan ng mga kamay ni Xiao. Ang mahinang liwanag ng buwan ay nakakalat sa madilim na itim na silid, na nagniningning dito hanggang sa medyo madilim. Naka-cross-leg si Xiaoyan sa kama. Ang kanyang espiritual na lakas ay ganap na nawala sa kanyang katawan habang ang kanyang espiritual na pangunawa ay bumabalot sa buong silid. Bawat isang madilim na sulok sa loob ng silid ay paulit-ulit nitong hinanap. Nagpatuloy ang gayong pag-iingat ng mahigit 10 minuto bago tinapik ni Xiaoyan ang maitim na singsing. Kaagad, isang pagtapak ng mahinang kinang ang naanod at nagsama-sama sa isang lumang figure makalipas ang ilang sandali. Guro. Gumalaw ang bibig ni Xiaoyan nang makita ang figure ni Yao Lao. Ikinaway ng huli ang kanyang kamay at sinabi ang kanyang mga iniisip. Alam kong gusto mong magtanong tungkol sa bagay tungkol sa Toshi Ancient Emperor's Jade. Gayunpaman, kahit ako ay malabo lang narinig ang tungkol sa bagay na ito at hindi ko pa ito nakita. Medyo nadismaya si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sinisiyasat niya. Kung gayon, alam ba ng guro kung ano talaga iyon? Masasabi ko lang sa iyo na itong Toshi Ancient Emperor's Jade ay marahil ay may kaugnayan sa Toshi Ancient Emperor na iyon 1,000 taon na ang nakararaan. Natahimik si Yao Lao ng matagal bago siya tuluyang nagsalita ng mabagal. Toshi Ancient Emperor. Nagulat si Xiaoyan. Muli niyang binulong ang katagang ito mula sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niyang hindi sigurado. Ito ay isang tao. Marahil hindi labis na tawagin siyang Diyos. Napabuntong hininga si Yao Lao. May hindi maipaliwanag na paggalang sa kanyang boses. Nanginig ang puso ni Xiaoyan. Bahagyang gamulong ang kanyang lalamunan. Natural na alam niya na walang emperor sa mundong ito. Kung iginiit ng isang tao na mayroon, kung gayon ito ay isang buhay na nilalang na nagsanay kay Dao Qi hanggang sa tuktok na yugto kung saan maaari silang makipaglaban sa langit at lupa. Huwag mong sabihin sa akin, siya. Siya ay isang Dao Di. Bahagyang nanginig ang boses ni Xiaoyan nang sabihin niya ang huling dalawang salita. Sa kontinenteng ito, kahit na sino ito, hindi sinasadyang magsalita ng may paggalang kapag binanggit ang pariralang ito na kumakatawan sa isang walang kapantay at pinakamataas na rurok. Oo, medyo nanginginig din ang espiritu ni Yao Lao sa sandaling ito. Ang kanyang mababa at malalim na boses ay umalangaw-ngaw sa buong silid na ito. Sa kontinente ng Dao Qi,
Ang isang piling tao na Daosheng ay marahil ay itinuturing na napakabihirang tulad ng sungay ng unicorn o balahibo ng phoenix. Gayunpaman, ang Daodi ay isang bagay na napakahirap lumitaw. Ang hadlang na iyon na hindi maitawid ay isang napakalaking hadlang na nakakaharap sa mga namumukod-tanging tao at may talento pa nga sa Earth. Tahimik lamang na umatras ang marami na isinasantabi ang mga sinaunang panahon na nawala na, sa kasalukuyang panahon, maliban sa Tuoshi Ancient Emperor na iyon 1,000 taon na ang nakalilipas, ang kontinente, ayon sa alam ko, ay hindi pa nakakakita ng isa pang paglitaw. Ang Daosheng at Daodi. Kahit na magkaiba sila ng isang antas lamang, ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at ng lupa. Sa napakaraming taon, ang mga malalakas na taong iyon na may kwalipikasyon na tumayo sa tuktok ng salitang ito sa huli ay nabigong makarating doon. Ang Toshi Ancient Emperor's Jade na nasa kamay mo ay marahil ang napapabalitang bagay na naiwan ni Toshi Ancient Emperor. Bagamat hindi ako masyadong sigurado sa eksaktong paggamit nito, sa hitsura nito, mukhang maliit lang itong bahagi. Gayunpaman, ang pangalan lang ng may-ari nito ay sapat na upang maakit ang malalakas na tao sa kontinente na sumugod at agawin ito, wala kang anumang loika sa iyong kasintahan. Bagay sa harap ng sinuman. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Yao Lao. Hindi niya inaasahan na ang angkan ng Xiao ay magkakaroon talaga ng isang misteryosong bagay na maaaring gamulo sa buong kontinente. Bukod dito, alam na alam niya kung anong uri ng malubhang sitwasyon ang haharapin ni Xiaoyan kung sakaling lumabas ang balitang ito. Ang malalakas na tao na aakitin ng bagay na ito ay hindi mga taong maihahambing ng Misty Cloud Sect. Malamang na kahit isa sa mga dumating ay nakaabot na ng lakas na maihahambing noong siya ay nasa kanyang tuktok. Sa lakas ni Xiaoyan, walang alinlangan na wala siyang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Toshi Ancient Emperor. Napabuntong hininga si Xiaoyan at tumawa ng mapait. Bigla siyang nakaramdam ng ilusyon. Sa orihinal, ang inaakala niyang ordinaryong alaala ng angkan ay bigla na lang may relasyon sa isang maalamat na taong mala emperor. Ang tila bigla ang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan na ito ay medyo surreal. Alam ko na ang epekto ng bagay na ito ay medyo napakalaki. Maaari mo lamang itong ituring na parang walang nangyari ngayon. Tayong tatlo lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito at sa tingin ko ay hindi ito lalabas. Sa hinaharap, ang Toshi Ancient Jade na ito ay maaaring magkaroon ng ilang mga benepisyo na ibibigay sa iyo. Ngayon, gayunpaman, ang iyong lakas ay malayong maabot ang lalim nito. Kaya't itago mo lang ito ng tahimik. Walang magawang umiling si Yao Lao at nagsalita ng matano niya ang ekspresyon ni Xiaoyan. Tumawa ng mapait si Xiaoyan at tumanggo. Ito lang ang kaya niyang gawin sa sandaling iyon. Gayunpaman, hindi maiiwasan na makaramdam ng hindi katiyakan ang kanyang puso ngayong bigla na lang siyang nagmamay-ari ng ganitong uri ng dakilang kayamanan. Mula bukas, dapat kang pumasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower para sa isang paglilinang at makapunta sa Dowling class sa lalong madaling panahon upang madagdagan ang pagkakataong magtagumpay na maaga ang Fallen Heart Flame ng kaunti. Ngumiti si Yao Lao at nagmungkahi. Tumanggo si Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip bago medyo gumaan ang loob niya. Ang tinatawag na kahit anong Daodi ay talagang napakalayo sa kanya na hindi man lang niya ito maabot kahit na sinubukan niya. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay sa kanya ay ang Fallen Heart Flame sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Ang bagay na iyon ay maaaring magbigay sa kanya ng aktwal na lakas. Kahit na ipagpalagay ng isang tao na ang tinatawag na Toshi Ancient Emperor's Jade ay isang bagay na naiwan ng maalamat na Toshi Daodi na iyon nang hindi tinatalakay ang validity ng claim na ito, hindi naniniwala si Xiaoyan na maiintindihan niya ito ng lubusan pagkatapos ng ilang maikling pag-aaral dahil sa napakaraming ninuno ng Xiao Clan ay nabigo na gawin ito. Kaya naman, sa halip na ilagay ang kanyang pag-asa sa Toshi Ancient Emperor's Jade na may gamit na hindi niya tiyak, mas mabuti para sa kanya na dagdagan ang kanyang lakas at ilagay ang kanyang mga saloobin sa Fallen Heart Flame. Ito ay medyo mas maaasahan at nasa salat. Battle Through the Heavens. Kabanata 482. Greenwood Celestial Vine. Nang lumabas si Xiaoyan sa kanyang silid kinabukasan, nagkataon niyang nakita sina Hu Jia at Wu Hao na bumalik.
Si Hu Jia ay medyo naiiba sa kanyang nakagawiyang sarili ngunit ang hitsura ni Wu Hao ay medyo pangit. May kaunting pasa ang mukha niya. Sa kabila ng maraming pinsala sa kanyang mukha, ang lumalaban na baliw na ito ay mukhang nasa sabik at panatikong ekspresyon. Nang pagmasdan ni Xiaoyan ang kanyang ugali, nakita niya na medyo may kaunting agresibo at talas ito. Maliwanag, ang pagkakaroon ng gulo sa fighting arena sa mga ilang araw na ito ay naging dahilan upang makakuha ng isang bagay ang taong ito. Xiaoyan, talagang sumulong na ang antas mo. Nang makita nilang dalawa si Xiaoyan at naramdaman ang kanyang aura na mas malambing at mas malakas kaysa 2 araw na nakalipas, hindi sinasadyang nagtanong silang dalawa ng may pagtataka. Tumanggaw si Xiaoyan. Huminto siya sa bulwagan at ngumiti habang tinanong niya si Wu Hao. Kumusta ang fighting arena? Maraming malalakas na tao. At saka, sila ang mga uri ng malalakas na tao na hinasa sa totoong laban. Malayo sila sa kung ano ang maihahambing ng mga taong iyon sa Outer Academy, na marunong lang mag-training. 4 na araw akong nandoon at lumaban ng 8 round, nanalo ng 3 at natalo ng 5. Sa huli, natalo pa rin ako ng halos 20 araw ng fire energy. Walang ulo ang Wu Hao. Medyo mataas ang evaluation niya sa fighting arena. Oh. Bahagyang nabigla si Xiaoyan nang marinig niya ito. Kahit na ang isang taong may lakas ni Wu Hao ay hindi makapagpanatili ng rate ng tagumpay na 50% sa fighting arena. Lumilitaw na talagang kasing dami ng malalakas na tao tulad ng mga ulap sa loob ng fighting arena. Naging dahilan ito upang magkaroon siya ng kaunting interes. Kung may oras ka, maaari kang pumunta sa fighting arena para subukan. Iyon ay isang magandang lugar para maasa ang sarili. Pinasok ni Wu Hao ang isang pastry sa kanyang kamay sa kanyang bibig at malabong sinabi. Sa isang panahon pagkatapos nito, natatakot ako na hindi ako madalas pumunta sa Blazing Sky Chi-Refining Tower para magsanay. Sa tingin ko ay mas angkop sa akin ang fighting arena. Napangiti si Xiaoyan. Magsasalita na sana siya nang marinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Nang lumingon siya para tingnan, napagtanto niyang si Zon-er pala ang naglalakad pababa ng hagdan. Ngumiti si Xiaoyan kay Zon-er. Saglit siyang nag-isip bago nagsalita. Nagkataon na nandoon ang lahat. Ipapaalam ko sa inyong lahat na plano kong pumunta sa isang paglilinang sa loob ng Blazing Sky Chi-Refining Tower sa loob ng ilang panahon. Sa panahong ito, kailangan kong ibigay ang mga bagay sa loob ng Pans Gate sa inyong tatlo. Aalis ka ba? Ang 3 tao sa bulwagan ay medyo natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Xiaoyan. Ilang sandali pa bago nagtanong si Zon-er. Gaano katagal? Hanggang sa malagpasan ko ang 8-star level. Nakangiting sagot ni Xiaoyan. Og. Saglit ka lang nakalusot sa 7 bituin at iniisip mo na ulit. Kahit na sa tulong ng Blazing Sky Chi-Refining Tower, hindi magiging ganoon kabilis ang isa diba? Nagtaas ng kilay si Hu Jia at nagtanong. Talagang hindi magkakaroon ng ganoong bilis ang isa sa una o ikalawang antas. Gayunpaman, hindi ba tayo nagtataglay ng berdeng Fire Crystal Card? Ang bagay na ito ay sapat na upang hayaan tayong makapasok sa ika-5 o maging ika-6 na antas upang magsanay. Sabi ni Xiaoyan habang nakangiti. Agad na nanlaki ang mga mata ni Wu Hao nang marinig niya ito. Sinabi niya. Ang ika-5 o ika-6 na antas. Hindi mo ba alam na sa tuwing bababa ka sa Blazing Sky Chi-Refining Tower ng isang antas, ang heart flame ay magiging mas malakas at mainit. Sa iyong lakas bilang 7 bituin na Dadoushi, makakapag-training ka sa ika-3 antas ng pinakamaraming. Ang ika-5 o ika-6 na antas ay mangangailangan ng isa na may dowling at higit sa 4 na antas. Bahagyang tumanggo rin si Hu Jia sa gilid. Matapos maging pamilyar sa Inner Academy sa panahong ito, alam din niya ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa Blazing Sky Chi-Refining Tower. Makakatiyak kayong lahat na kayang gawin ito ni Senior Brother Xiaoyan. Hindi ba't nakita ninyong lahat ang napakaraming hindi inaasahang pangyayari na nangyayari sa paligid niya? Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang reaksyon ni Zon-er ay iba kina Wu Hao at Hu Jia. Medyo nagulat lang siya bago niya itinaas ang tasa ng tsaa gamit ang macelan niyang kamay at humigop ng mababaw bago nagsalita sa mahinang boses.
Ang kanyang pangunawa kay Xiaoyan ay mas malaki ng kaunti kaysa sa dalawa. Bukod dito, naiintindihan din niya na dahil sa karakter ni Xiaoyan, tiyak na imposible para sa kanya na gumawa ng mga bagay na hindi niya pinagtitiwalaan. Nakangiting tumango si Xiaoyan. Ang taong nagtataglay ng Green Lotus Core Flame ay nagawang baliwalain ang sigla ng Heart Flame at ang kaagnasan ng Fire Poison. Mula sa pananaw ng ibang mga mag-aaral, ang mga ito ay maaaring napakalaking mga hadlang sa pagsasanay. Gayunpaman, sa harap niya, ang mga bagay na ito ay hindi man lamang maantala ang kanyang mga yapot ng kalahating pulgada. Nang makitang nakapagdesisyon na si Xiaoyan, tumango na lamang sina Wu Hao at Hu Jia. Sa panahon kung saan ako ay nasa pag-iisa, dapat kayong lahat ay bigyang pansin ang White Gang. Ang Bai Cheng na iyon ay hindi mukhang isang mapagbigay na tao sa tingin ko na kahit na may kalahating taon na kasunduan, malamang na siya ay tahimik na maglalaro. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan nang banggitin niya si Bai Cheng. Ang maitim at masamang tao na iyon ay patuloy na nagiging sanhi ng pagkabalisa ng mga tao sa kanilang mga puso. Senior Brother Xiaoyan, maaari kang maging mahinahon at isagawa ang iyong paglilinang. Paglabas mo, makikita mo ang isang mas malakas na Pans Gate. Tungkol sa Bai Cheng na iyon, kung talagang gusto niyang humadlang ng palihim, hindi niya kami masisisi sa hindi pagsunod sa mga patakaran ng Inner Academy. Tumango si Zun at nagsalita na may mahinang ngiti. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Sa pamumuno ni Zun, natural na magiging kalmado si Xiaoyan. Hindi niya talaga masyadong sineseryoso ang isang Bai Cheng. Tama. Mayroon bang lugar sa Inner Academy na maaaring makakuha ng iba't ibang sangkap na panggamot o monster course? Agad na nilagok ni Xiaoyan ang tsaa sa kanyang tasa bago biglang nagtanong. Mga sangkap na panggamot. Monster core. Nag-isip sandali si Zun bago tumango. Sinabi niya. Ang silangang rehiyon ng Inner Academy ay isang lugar ng kalakalan. Maraming iba't ibang kakaibang bagay ang ibinebenta doon na kinabibilangan ng maraming sangkap na panggamot. Ang mga bagay na ito ay yaong mga mismong natagpuan ng mga estudyante ng Inner Academy sa kabundukan. Gayunpaman, kakailanganin mo ng fire energy kung gusto mong bilhin ang mga ito. Matapos maalala ang lokasyon sa kanyang ulo, tinapik ni Xiaoyan ang kanyang puweten at nagpaalam sa tatlo pa bago siya umalis sa lugar ng paninirahan ng bagong estudyante. Pagkatapos nito, naglakad siya hanggang sa silangang rehiyon ng Inner Academy na binanggit ni Zun. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-urong ay magtatagal ng mahabang panahon. Bukod dito, upang maipakita ang pinakamahusay na epekto sa panahon ng pagsasanay, kailangan din niyang maghanda ng ilang mga bagay. Ang laki ng Inner Academy ay napakalawak. Kinailangan ni Xiaoyan na gumugol ng kabuoang kalahating oras upang makapunta mula sa lugar ng paninirahan ng bagong estudyante patungo sa silangang bahagi ng Inner Academy. Gayunpaman, maswerte na itong tinatawag na lugar ng transaksyon sa loob ng Inner Academy ay maituturing na isang sikat na lugar. Sa makatuwid, palaging may mga taong dumarating at dumadaan sa kalsada na patungo doon kaya hindi naligaw si Xiaoyan. Makalipas ang kalahating oras, huminto si Xiaoyan sa labas ng napakalawak na plaza. Napakaraming mga mesang bato ang nakalagay sa loob ng plaza. Sa mga sandaling ito, mayroong nakakasilaw na sari-sari ng iba't ibang bagay na inilalagay sa mga batong mesang ito. Ang nagigipit na mga tao ay abala sa labas ng mga batong mesang ito. Ang mahusay na kasikatan ng lugar na ito ay naging dahilan upang medyo hindi makapagsalita si Xiaoyan. Ang ingay sa paligid ay halos mawalan ng tindig si Xiaoyan nang pumasok siya sa napakalaking lugar ng kalakalan na ito. Inikot niya ang kanyang katawan at sumiksik sa karamihan ng tao. Paulit-ulit na winalis ng kanyang tingin ang mga gamit sa mga stone table na iyon. Habang dama po ang kanyang tingin sa kanila, mas nadagdagan ang pagkagulat sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang ilan sa mga bagay na ibinebenta dito ay talagang hindi gaanong mas mababa kaysa sa ilan sa mga malalaking lungsod sa Black Corner region. Marahil ito ay dahil ang Inner Academy ay matatagpuan mismo sa kalaliman ng malawak na kabundukan, ngunit ang ilan sa mga pambihirang bagay sa mga stone table ay mga bagay na mahirap makita sa ilang mga tindahan sa loob ng Black Corner region. Matapos makaramdam ng pagtataka si Xiaoyan sa kanyang puso,
nagsimula siyang maghanap ng mga sangkap na panggamot na kailangan niya. Ang mga bagay na kailangan niya ay hindi upang pinuhin ang ilang mataas na tiered medicinal pill. Kaya naman, hindi masyadong mahirap hanapin ang mga ito. Matapos gumugol ng isang oras sa paghahanap ng mga kayamanan at paggastos ng halos 30 araw ng fire energy, halos nakuha na niya ang lahat ng mga sangkap na panggamot na kailangan niya. Walang magawang umiling si Xiaoyan habang nakatingin sa fire energy sa berdeng fire crystal card na lubhang lumiit. Noong una ay naisip niya na higit sa 100 araw ng fire energy ay itinuturing na napakahusay. Hindi niya inaasahan na hindi nito matiis ang kanyang paggastos. Matapos buntong hininga sa kanyang ginugol na fire energy sa loob ng kanyang puso, nagpasya si Xiaoyan na umalis sa maingay na lugar na ito. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nabaling pa lamang nang ang boses ni Yao Lao ay biglang tumunog sa kanyang puso. Bata! Ang ika-8 stall sa harap mo. Pumunta ka doon at tingnan mo. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niyang biglang nagsalita si Yao Lao. Agad niyang inikat ang kanyang ulo na medyo hindi sigurado at ibinato ang tingin sa ika-8 stall na nasa harapan niya. Gayunpaman, medyo natigilan siya nang mapagtanto na ang orihinal na pumipiga ng mga tao ay tila walang laman mula sa lugar na iyon. Ang ilang mga estudyante na dumaan sa lugar na ito ay mabilis na lumukso sa lugar na parang isang kuneho. Nagdala si Xiaoyan ng ilang pagdududa sa loob ng kanyang puso habang itinaas niya ang kanyang mga yapak at sumiksik sa daloy ng tao habang naglalakad siya patungo sa medyo espesyal na lugar. Habang papalapit siya sa lugar na iyon kung saan naputol ang daloy ng tao, ang kanyang mga mata ay gumalaw sa kahabaan ng stall at sumulyap, at nakita niya na may isang maputlang kulay abo na nakadamit na lalaking nakaupo na nakakross ang paa sa likod nito. Mariing nakapikit ang kanyang mga mata nang hindi niya pinansin ang mga tao sa paligid. Ang kanyang paraan ay hindi lumilitaw na tulad ng isang taong lumabas upang magbenta ng mga bagay. Ang taong ito, napakalakas ng kanyang aura. Natatakot ako na kahit si Bai Cheng ay hindi siya mapapantayan. Mukhang isa pa siyang eksperto sa strong rankang. Kahit na ang kanyang aura ay napakalakas, ito ay puno ng isang uri ng nagninangas at marahas na puot. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang matalas na spiritual perception, ang aura ng lalaking nakasuot ng kulay abong lalaki ay hindi pa rin nakatakas sa mga sentido ni Xiaoyan kahit na itinatago ito ng huli. Isang kakaibang pag-iisip ang agad na sumilay sa puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang aura. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan mula sa lalaking nakasuot ng kulay abo patungo sa stone platform habang dahan-dahan niyang tinatangay ito. Habang ang mga tingin ni Xiaoyan ay tumawid sa kanya, ang pagkabigla na naramdaman niya sa kanyang puso ay lalong tumitindi. Mayroong napakaraming monster cores ng iba't ibang elemento na nakadisplay sa stone table. Bukod dito, ang mga monster core na ito ay nasa ika-4 na ranggo. Ang isang magical beast na may ganoong ranggo ay sapat na para maging katapat ng isang elite na Dowling. Talagang hindi inaasahan na ang taong ito ay naglabas ng napakarami sa kanila ng sabay-sabay. Umiling si Xiaoyan habang bumantong hininga sa gulat. Ang kanyang patuloy na gumagalaw na tingin ay biglang tumahimik. Isang mahina at mahinang gulat na boses ang narinig sa kanyang puso habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang bagay sa gitna ng stone table. Ang bagay na nakaakit ng tingin ni Xiaoyan ay isang tuyong baging na halos kalahating talampakan ang haba. Ang baging ay isang esmeralda berdeng kulay, katulad ng isang magandang piraso ng jade. May mga malabong natural na linya na iginuhit dito. Nasugatan ito na parang paikot-ikot na berdeng ahas. Ang kakaibang bagay ay ang maitim na berdeng tuyong baging na ito ay naglalabas pa rin ng kakaibang amoy na naging dahilan upang makaramdam ng panibagong pakiramdam. Sa pagtingin sa puntong ito, malalaman ng isa na ang bagay na ito ay hindi karaniwan. Ito ba? Bagamat nalaman ni Xiaoyan na ang bagay na ito ay dapat ang pinakapambihirang bagay sa mesang bato sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura nito, hindi niya natukoy kung ano ito sa kanyang kaalaman lamang. Greenwood Celestial Vine. Ang mahinang tawa ni Yao Lao ay naglalaman ng saya na mahirap itago. Greenwood Celestial Vine. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad na nanginig ang kanyang puso at tahimik na bumalot sa kanyang mukha ang kagalakan. Greenwood Celestial Vine.
Isa sa mga kinakailangang item para pinuhin ang ground spirit peel. It was really unexpected na napakaswerte niyang mahanap ito dito. Dapat sabihin na ang kanyang kapalaran ay nasa limitasyon nito. Battle Through the Heavens. Kabanata 483. Kakaibang tao. Pinigilan ni Xiaoyan ang saya sa kanyang puso at pinisil palabas ang daloy ng tao. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa medyo espesyal na mesang bato. Nang makita ang kanyang pagkilos, ang nakapaligid na daloy ng tao ay hindi sinasadyang huminto sa kanilang mga yapak. Ang mga titig na dati nilang tinitingnan kay Xiaoyan ay tila nagkontra sa mapaglarong panonood ng kasiyahan. Huminto ang mga yapak ni Xiaoyan sa harap ng stone platform. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa Greenwood Celestial Vine na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, iniabot nito ang kamay niya. Chi. Nang malapit ng hawakan ng kamay ni Xiaoyan ang Greenwood Celestial Vine, isang malakas na hangin ang biglang dumaloy sa hangin patungo sa kanya. Ang lakas pa ng hangin dahilan para tumayo ang buhok sa kamay ni Xiaoyan sa gulat. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang maramdaman niya ang talas ng puwersa. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang puso at ang kulay berdeng apoy ay agad na lumabas mula sa loob ng acceptance spirit. Pagkatapos nito, mabilis itong lumipat sa ilang chi path bago ito biglang kumalas sa kanyang katawan at mabilis na pinulupot sa kanyang umaatres na kamay. Ha! Ang instant na kamay ni Xiaoyan ay nabalot ng berdeng apoy, isang nagulat na bulalas ang biglang tumunog. Agad na nalipol ang malakas na hanging iyon. Matapos matagumpay na bawiin ang kanyang kamay, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaking nakasuot ng kulay abong nasa kanyang harapan. Sa sandaling ito, iminulat na ng huli ang kanyang mga mata. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat habang nakatingin kay Xiaoyan. Nang dama po ang tingin ni Xiaoyan sa mga mata ng kausap, bahagya siyang nagulat nang makita niya na ang mga mata ng kabilang partido ay talagang napuno ng kakaibang pulang kinang na may halong bangis. Si Xiaoyan ay hindi pamilyar sa ganitong uri ng pulang glow. Hanggat ang isa ay nagsanay ng mahabang panahon sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower, lalabas ang ganoong kondisyon. Karaniwan, ito ay tinatawag na fire poison na sumasalakay sa katawan ng isang tao. Gayunpaman, nagkaroon lamang ng kaunting pulang liwanag sa mga mata ng mga taong nakita niya ilang araw na ang nakakaraan. Sa kabilang banda, ang kasama sa kanyang harapan. Ang kabuuan ng kanyang mga mata ay tila napuno ng pulang kinang. Maliwanag, ang fire poison ay tumagos ng malalim sa kanyang katawan. Ang gayong seryosong pagsalakay ng fire poison sa katawan ng isang tao ay ang unang nakita ni Xiaoyan hanggang ngayon. Kung hindi ka bibili, huwag basta-bastang hawakan. Kinusat-kusot ng lalaking nakaabo ang kanyang mapupulang mata habang malamig na sumulyap kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, mahina siyang nagsalita habang binawi ang kanyang mga daliri na nakadikit, na tila isang kutsilyo. Medyo naaliw si Xiaoyan sa ganitong ugali ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Umiling siya nang walang magawa sa loob ng kanyang puso. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit iniiwasan ng mga tao sa paligid ang taong ito. Halos atakihin talaga ang mamimili ng tingnan niya ang paninda. Hindi alintana kung gaano kataas ang ranggo ng mga bagay na ipinakita niya, malamang na halos walang sino man ang nang-ahas na bumili ng mga ito. Sinong nagsabing hindi ako bibili? Pinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, at sumagot sa katulad na tonong walang malasakit. Huwag mo akong bayaran ng mga salita. Kung gusto mong bumili, pwede mong ilabas ang fire energy para makabili. Ang pakikipagdebate dito at doon at nagsasayang ng oras. Isang irritable na pakiramdam ang bumalot sa kanyang namumulang pupils. Biglang humampas ang kamay ng lalaking nakasuot ng kulay abo sa stone table habang galit na nagsasalita. Ang pagsalakay ng fire poison sa kanyang katawan ay talagang ganito kalubha. Maging ang kanyang isip ay naapektuhan nito. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa galit na saway ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Medyo naging solemn na ang mukha niya. Talagang hindi inaasahan na ang fire poison sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower ay talagang ganito kalakas. Lumilitaw na dapat siyang maging mas maingat kapag nagsanay siya sa hinaharap kahit na mayroon siyang Green Lotus Core Flame na nagpoprotekta sa kanyang katawan.
Magkano ang halaga ng berdeng baging ito? Itinuro ni Xiaoyan ang kakaibang Greenwood Celestial Vine at mahinang nagtanong. Mula sa kung paano ito inilagay ng kabilang partido sa pinakakapansin-pansing lugar, mauunawaan ng isang tao na talagang alam ng taong ito ang pambihira ng bagay na ito. Kaya naman, malamang na magkakaroon ng kaunting kahirapan kung gugustuhin ni Xiaoyan na walang ingat na makuha ito tulad ng dati. 400 araw ng fire energy. Kudlit, sagot ng lalaking nakaabo na lalaki sa malamig na boses. Sa sandaling sinabi ng lalaking nakaabo ang mga salitang ito, biglang tumahimik ang buong lugar. Ang titig na pinagtitinginan ng bawat isa sa kanila ay katulad ng tingin nila sa isang baliw. 400 araw. Ang ganitong uri ng malaking bilang ay isang bagay na malamang na hindi makuha ng ilang tao sa isang buong taon o kahit 2 taon. Ang malaking gana ba ng taong ito ay hindi masyadong samobra. Bagamat nakikita rin nila na medyo kakaiba ang berdeng baging na ito, tiyak na walang maniniwala na nagkakahalaga ito ng 400 araw ng fire energy. Sa ilalim ng ganitong uri ng abot-langit na presyo, kalimutan ang tungkol sa mga nakapaligid na nagmamasid, maging si Xiaoyan ay hindi rin sinasadyang kumaibot ang kanyang bibig. 4 na nakakapagod na araw. Itong taong ito. Natatakot ako na ito ay medyo mahal, hindi ba? Nilunok ni Xiaoyan ang hiningang nakasakal sa kanyang dibdib bago nagsalita ng nakakunot ang noo. Bagaman hindi ko alam kung ano talaga ang Greenwood Celestial Vine na ito, 2 class magical beasts ang nakipaglaban dito. Sapat na iyon para patunayan ang halaga nito. At saka, para makuha ito, muntik ko nang itapon ang buhay ko. Kaya naman, hindi mahal ang 400 araw ng fire energy. Kung talagang hindi mo kaya, please leave me business. Sumulyap kay Xiaoyan ang lalaking nakaabo na nakadamit at sumagot bago iwinagayway ang kanyang kamay. Bagamat madaling magsalita ang lalaking nakasuot ng kulay abo, ang mga salitang ito ay naging dahilan pa rin ng pagyanig ng mga tao sa paligid niya. Pag-agaw ng isang bagay mula sa mga kamay ng 2 class na magical beast. Ang taong ito ay talagang karapat-dapat na maging pinakamabaliw na tao sa Inner Academy. Ang ilang katulad na sorpresa ay sumili din sa mga mata ni Xiaoyan. May karagdagang kaseryosohan ang titig na dati niyang tinitingnan ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Tinanong ni Xiaoyan ang kanyang sarili at alam na kung siya ay lubos na aasa sa kanyang sariling lakas, wala siyang gaanong tiwala sa matagumpay na pag-agaw ng ganitong uri ng kakaibang bagay mula sa mga kamay ng 2 class magical beast. Ang taong ito sa harap niya ay maaaring mayabang at ligaw, ngunit mayroon nga siyang paraan para gawin iyon. Maaari mo bang palitan ito ng iba? Halimbawa, ang pagpapalit ng isa pang item para dito. Hindi ko kayang maglabas ng 400 araw ng fire energy. Nag-alinlangan sandali si Xiaoyan. Ang Greenwood Celestial Vine ay isang mahalagang sangkap sa pagpino ng Ground Spirit Peel. Bukod dito, kung gusto niyang matagumpay na lunukan ang Fallen Heart Flame, ang Ground Spirit Peel ay isang bagay na kailangang-kailangan. Kaya, anuman ang nangyari, kailangan niyang makuha ang lahat ng kinakailangang sangkap na panggamot at monster cores na kailangan para pinuhin ang Ground Spirit Peel sa kanyang mga kamay bago niya makuha ang Fallen Heart Flame. Ang bilang ng mga panggamot na sangkap na kailangan para pinuhin ang Ground Spirit Peel ay maaaring hindi malaki, ngunit lahat ng mga ito ay napakabihirang mga item. Kunin halimbawa itong Greenwood Celestial Vine. Kung hahayaan niya itong mawala ngayon, hindi alam ni Xiaoyan kung kailan niya ito mahahanap muli. Sa makatuwid, natural na hindi niya ito madaling isuko. Oo kaya mo, kailangan ko ng Dao Techniques. Isang D-class, meron ka ba? Hindi nagatubili ang lalaking nakasuot ng kulay abo tungkol sa mga mungkahi ni Xiaoyan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at binago ang kanyang mga kahilingan. Gayunpaman, ang presyong ito ay muling naging dahilan upang medyo hindi makapagsalita si Xiaoyan at ang mga nakapaligid na estudyante. Isang D-class, malamang na walang gaanong estudyante sa loob ng Inner Academy na ito na mayroong Dao Technique ng klase na iyon. Siyempre, si Xiaoyan ay talagang nagtataglay ng isang uri ng D-class Dao Technique. Bukod dito, isa itong agility type na Dao Technique. Gayunpaman, ang pamamaraan na ito ay isang bagay din na kailangan niyang sanayin ngunit wala siyang oras upang gawin ito.
Ang paghingi sa kanya na gamitin ito para ipagpalat sa Greenwood Celestial Vine ay naramdaman niyang parang hinihiwa nito ang kanyang laman. Ang mukha ni Xiaoyan ay pabago-bago ng isip habang patuloy itong mabilis na nagbago ng ilang sandali. Sa ilalim ng focus ng mga nakapaligid na tingin, umiling siya at dahan-daang sinabi. Hindi rin ako marunong kumuha ng D-class Dao technique. Ang lalaking nakaabo na nakadamit ay sumulyap kay Xiaoyan ng may panghahamak. Tinatamad na siyang magsabi ng kahit ano habang diretso niyang ipinikit muli ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Xiaoyan. Nang makitang napahiya si Xiaoyan, ang mga tao sa paligid ay hindi sinasadyang nagpalabas ng mahinang tawa. Naramdaman nila na nakakatawa ang pagkilos ni Xiaoyan sa pagdadala ng kalungkutan sa sarili. Kakaiba talaga ang ugali niya. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Hindi niya pinansin ang mga tawanan sa paligid at hindi basta-basta umalis. Pagkaraan ng mahabang panahon na nakatayo sa harap ng mesang bato, isang kaisipan ang biglang nagpayanig sa kanyang puso. Unti-unting dumaan ang kanyang tingin sa katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Humigit kumulang 2 minuto matapos ang tingin ni Xiaoyan ay tumawid sa lalaking nakasuot ng kulay abo. Isang malakas na puwersa na naglalaman ng kaunting galit ay biglang lumabas sa katawan ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Sa ilalim ng pagwawalis ng malakas na puwersang ito, ang mga ekspresyon ng mga nakapaligid na estudyante na nagmamasid sa sitwasyon ay lubhang nagbago habang nagmamadali silang umatras. Mawawala ang swerte ng lokong ito. Talagang pinagalitan niya ang lokong si Lin. Nararapat iyon sa kanya. Alam niya na ang taong iyon ang may pinakamasamang pasensya sa buong Inner Academy pero talagang naglakas loob siyang magdamag. Hindi ba siya humihingi ng pambubugbog? Ngunit ang taong ito ay tila pamilyar. Sa tuktok ng pag-atres, ang mga nakapaligid na estudyante ay hindi sinasadyang nakaramdam ng ilang hinanakit dahil sa pagkakasangkot sa gulo. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga reklamo at pangungutya. Sa ilalim ng matinding galit ng lalaking nakaabo na iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan habang umuurong siya. Bahagyang naalog ang kanyang puso. Mula sa pagtingin lamang sa chi na ito, lumilitaw na ang lakas ng taong ito ay malamang na higit sa 7-star Daoling. Ang nakapikit na mga mata ng kapwa ay muling dahan-dahang bumukas. Naglalaman ng karahasan at galit ang namumulang mga mag-aaral niya. Tiningnan niya si Xiaoyan at nagtanong sa madilim at malamig na boses. Humihingi ka ba ng pambubugbog? Hindi ko gustong makipag-away. Gayunpaman, medyo interesado ako sa berdeng baging na ito. Nagkibit balikat si Xiaoyan at mahinang tumawa. Lumabas sa lugar ng kalakalan sa 1 minuto. Nakahinga ng malalim ng hangin ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Ang kanyang boses ay naglalaman ng ilang pinipigilang galit at karahasan habang ito ay nanginginig. Wala akong 400 araw ng fire energy, at wala akong D-class Dao technique. Napakamot si Xiaoyan sa kanyang ulo, nakaramdam ng inis. Gayunpaman, bago tumunog ang lahat ng kanyang mga salita, ang aura ng lalaking nakasuot ng kulay abo ay ganap na sumabog. Biglang tumayo ang huli. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan. Namula ang magkabilang mata niya nang halos mapunit na ang hangin ng kamao niya. Mayroong isang malabong maputlang-pulang anino ng kamao sa daanan kung saan ibinaba ang kanyang kamao. Ang agresibong puwersa na dumating kay Xiaoyan ay naging sanhi ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Ang kanyang katawan, gayunpaman, ay nanatiling tuwid habang ang kanyang maitim na mga pupil ay nakatingin sa pares ng mga mata na naagnas ng fire poison. Isang mahinahong boses ang dahan-daang lumabas. Gayunpaman, matutulungan kitang itapon ang fire poison sa iyong katawan. Chi. Ang una na nababalot ng malabong pulang Dao Chi ay biglang tumahimik ng halos 2 pulgada na ang nasa harap ng mukha ni Xiaoyan. Kasabay ng naninigas na kamao, ay ang gulat na mukha ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Ikaw. Anong sabi mo? Bahagyang lumabo ang matangkad na pamumula ng kanyang mga mata nang ibuka ng lalaking nakaabo ang kanyang bibig at nagtanong sa medyo nanginginig na boses. Marahang dinampi ng daliri ni Xiaoyan ang kamao sa harap niya. Pagkatapos nito ay dahan-dahan niya itong ibinaba. Direktang tumingin si Xiaoyan sa lalaking ito na mukhang medyo malakas sa loob ng Inner Academy at walang pakialam na sinabi.
Tutulungan kitang paalisan ang fire poison sa iyo at ibibigay mo sa akin itong berdeng baging. Ano ang masasabi mo sa transaksyong ito? Matinding nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng kulay abo nang muli niyang marinig ang boses ni Xiaoyan. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa sagupaan sa loob ng puso ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa kanyang manggas at tahimik na hinintay ang sagot ng kabilang partido. Ang lugar na ito sa maingay na lugar ng kalakalan ay naging pansamantalang katahimikan. Ang napakaraming titig na iyon ay bumaril sa katawan ni Xiaoyan habang may dalang pagkagulat. Ang taong ito ay talagang pinasuko ang pinakamabaliw na tao sa loob ng Inner Academy. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Battle Through the Heavens. Kabanata 484. Isang deal. Ang pagkabigla sa mukha ng lalaking nakaabo ay nagpatuloy ng ilang sandali bago ito unti-unting hangina. Malamig niyang tiningnan si Xiaoyan at nagtanong. Bakit ako maniniwala na mayroon kang ganoong kakayahan? Minsan ay pinayagan ko ang maraming elite sa loob ng Alchemist Department na tingnan ang fire poison sa loob ng aking katawan, ngunit lahat sila ay nagsabi na hindi ito posible na alisin ito. Sa anong batayan mo ito magagawa? Ang lalim kung saan ikaw ay dinapuan ng fire poison ay talagang ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong kaso. Sinulyapan ni Xiaoyan ang mukha ng lalaking nakasuot ng kulay abo kung saan muling lumitaw ang galit. Nagpatuloy siya ng walang pakialam. Gayunpaman, mayroon ka bang ibang mapagpipilian ngayon? Marahil ay naramdaman mo na mismo na ang fire poison ay kasalukuyang tahimik na nagwawasak sa iyong pakiramdam ng pangangatwiran. Kung ito ay patuloy na ganito sa mahabang panahon, natatakot ako na baka ikaw ay maging isang pulbos na sesabog kahit kaunting kontak. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Ang mga salitang ito ni Xiaoyan ay talagang tumama sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Saglit na nag-alinlangan ang lalaki bago niya hinigpitan ang kamao at dahan-daang tinalikuran ito sa harapan ni Xiaoyan. Sinabi niya sa malalim na boses. Sino ka ba talaga? Kung talagang may kumpiyansa ka na paalisan ang fire poison sa aking katawan, malamang na hindi ka dapat maging isang walang kwentang tao. Bagong estudyante Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot habang ikinuyom niya ang kanyang mga kamay patungo sa lalaking nakasuot ng kulay abo. Xiaoyan. Siya ang pinuno ng Pan's Gate na iyon, si Xiaoyan. Nang tumunog ang mga salita ni Xiaoyan, isang ripple ang natural na bumangon mula sa kanyang paligid. Karamihan sa mga estudyante ng Inner Academy ay nakarinig ng mga bagay tungkol sa Pan's Gate at Xiaoyan sa panahong ito. Xiaoyan. Parang narinig ko na ang pangalang ito noon. Sa taong iyon na tumapos sa lahat ng matatandang estudyante sa Fire Energy Hunting Competition, tama ba? Saglit na nag-isip ang lalaking nakaabo na nakadamit bago ang pagkagulat ay agad na sumilay sa kanyang mukha habang nakatingin kay Xiaoyan. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang napakaraming kakaibang tingin sa paligid niya habang nakangiti siya at tumango. Karamihan sa mga sumasali sa Fire Energy Hunting Competition ay mga walang kwentang tao. Hindi nakakagulat na natalo mo sila. Isa ka bang alchemist? Ang lalaking nakaabo na nakadamit ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa mga matatandang estudyante na lumahok sa kompetisyon sa Pangangaso. Sa huli, hindi pa rin niya maiwasang gumamit ng medyo nagdududa na tono para tanungin si Xiaoyan. Oo, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Isang maliit na kulay berdeng apoy ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri. Sa tingin ko, kahit na hindi ito ganap, ang pagkakaroon ng essence flame sa klase ng Dadoshi ay dapat na makapagpapatunay sa aking katayuan, tama ba? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong hayaan kang tingnan ang aking alchemist robe. Tinitigan ng lalaking nakasuot ng kulay abo ang tipak ng apoy na kulay berde. May ilang gulat na sumilay sa kanyang mga mata nang maramdaman niya ang mataas na temperatura na ibinubuga bago siya nagsalita. Ang apoy mo na ito ay talagang mas malakas ng kaunti kaysa sa mga taong iyon sa departamento ng alchemist. Naniniwala ako sa iyo. Ngunit, kahit na kaya mong ilabas ang fire poison sa loob ng aking katawan, tila inaalis mo lang ang berdeng baging na iyon, na halatang pambihira, na may kaunting lunas lang. Nang magsalita siya hanggang sa puntong ito, ngumiti ang lalaking nakasuot ng kulay abo.
Bakit hindi natin gawin ito? Kung talagang ganap mong maalis ang fire poison sa aking katawan, magiging iyo ang berdeng baging na ito kung dagdagan mo ito ng 100 araw ng fire energy. Ano ang masasabi mo? Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya at tumitig ang tingin niya sa mga mata na puno ng pulang kinang. Talagang hindi inaasahan na ang lalaking ito, na mukhang mainitin ang ulo, ay talagang may ganitong profiteer side sa kanya. Hindi ko kayang magdagdag. Umiling si Xiaoyan nang walang pakialam. Sinabi niya sa paraang parang walang nangyari. Hindi mahalaga sa akin kung sasang-ayon ka sa deal na ito. Bagamat kailangan ko ang bagay na ito, hindi ito na para bang kailangan ko itong makuha ngayon. Tungkol naman sa fire poison sa iyong katawan, kung patuloy mong ipagpaliban ang paggamot dito, sa tingin ko kahit ang isang alchemist grandmaster ay magiging walang magawa. Kung ayaw mo, makakalimutan natin iyon. Tinatakot mo ba ako? Sumimangot ang lalaking nakasuot ng kulay abo at nagsalita sa malalim na boses. Ang totoo ay tulad ng sinabi ko. Kaya kung mag-antala ngunit hindi mo magagawa. Kaya, makakalimutan mo ang iyong marangyang pangarap na magdagdag ng iba pang mga presyo. Ito ay dahil dehado ka. Siyempre, kung isa ka sa mga taong tinitingnan ang kamatayan bilang pag-uwi, aaminin ko lang na malas ako. Gayunpaman, sa hitsura nito, hindi lumilitaw na ikaw ay isang tao na ganyan. Panunuya ni Xiaoyan. Ikaw. Bahagyang napuruhan ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at marahas na tumango ilang sandali pa. Mabangis niyang sinabi. Sige, sumasang-ayon ako sa iyong mga tuntunin. Hanggat maaari mong ganap na maalis ang fire poison sa loob ng aking katawan, ang berdeng baging na ito ay magiging iyo. Gayunpaman, dapat mong tandaan na kailangan itong ganap na paalisan. Kung naramdaman kong may natitira pang fire poison sa oras na iyon, kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng berdeng baging. Natatakot ako na kailangan mo pa ring magdusa sa sakit ng mabilis. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Pinisil niya ang kanyang manggas, inikat ang kanyang katawan at naglakad palabas ng trading area. Nang makita siyang naglalakad, ang masikip na daloy ng tao ay nagmamadaling humiwalay at gumawa ng landas. Tumalikod ang lalaking nakaabo na nakadamit sa likod niya at isinilid ang lahat ng mga bagay sa stone table sa kanyang storage ring na parang nagtatapon ng basura. Pagkatapos nito, mabilis niyang sinundan si Xiaoyan. Gaano katagal na naipon ang fire poison sa loob ng iyong katawan? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at tinanong ang lalaking nakaabo na nakaupo sa harapan niya sa loob ng isang tahimik na silid. Bago niya tinulungan ang huli na paalisan ang lason, kailangan niyang malinaw na magtanong tungkol sa kalagayan ng huli. Mga 1.5 taon o higit pa. Nang banggitin niya ito, naging pangit ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng kulay abo. Gayunpaman, nang maalala niya na ang taong kaharap niya ay ang alchemist na tutulong sa kanya na paalisan ang lason, nilunok na lamang niya ang iritasyon sa kanyang puso habang sumagot siya. Sa panahong iyon, sabik akong kailangan na itaas ang aking lakas. Kaya naman, nagpatuloy ako sa paglilinang sa loob ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Bukod dito, ang aking pag-iisa ay 1 hanggang 2 buwan ng sabay-sabay na naipon sa bagay na ito sa huli, nang matuklasan ko ito, ang fire poison ay mahigpit na nakipag-ugnay sa aking Dao Chi at hindi maaaring paghiwalayin. Tama, Lin yan ang tawag sa akin. Maaari mo akong direktang tawagan sa pangalan ko. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Tinitigan niya ang namumulang mata ni Lin Yan. Matagal bago niya binawi ang tingin niya. Matapos mag-isip ng halos 7 hanggang 8 minuto, dahan-dahan niyang sinabi. Ang lalim ng naipon ng fire poison sa iyong katawan ay medyo lumampas sa inaasahan ko. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting manahimik ka. Hindi ko sinabi na hindi ito mapapagaling. Bago natapos ni Xiaoyan ang unang bahagi ng kanyang pangungusap, si Lin Yan sa kabaligtaran ay sinampal ang mesa nang namumula ang mga mata habang agad siyang napag-alitan. Ang init ng ulo ng lalaking ito ay talagang nagpasakit ng ulo. Huwag kang magpatalo kapag kinakausap mo ako. Sa anumang kaso, wala akong pakialam. Kapag nakatulong ka lang sa akin na paalisan ang fire poison ay bibigyan kita ng berdeng baging.
Bagamat napaupo siya pagkatapos na sumbatan ni Xiaoyan, hinimas pa rin ni Lin Yan ang kanyang ilong at ngumuso. Umiling si Xiaoyan na may mapait na ngiti. Sinabi niya, dahil ang fire poison ay masyadong malalim, malinaw na isang imposibleng gawain na paalisan ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Kaya, maaari lamang akong gumamit ng unti-unting pamamaraan. Gaano ito kabagal? Ito ay isang ice spirit pill. Maaari nitong pansamantalang sugpuin ang fire poison sa loob ng iyong katawan at hindi nito magawang masira ang iyong pangangatwiran. Tandaan, kumuha ng isa araw-araw. Mayroong kabuuang 15 sa mga ito na sapat na para ubusin mo ang mga ito sa loob ng kalahating buwan. Kinuha ni Xiaoyan ang isang bote ng jade mula sa kanyang storage ring at inilagay ito sa mesa. Mabilis na kinuha ni Lin Yan ang bote ng jade at ibinuhos ang isa sa mga tableta ng may pagdududa. Ang Snow White Round Medicinal Pill ay nagbuga ng mahinang lamig. Nang makita ito, sumilay ang saya sa mukha ni Lin Yan habang itinapat niya ito sa kanyang bibig. Sa pagpasok ng Ice Spirit Pill sa kanyang katawan, unti-unti itong napalitan ng malamig na pakiramdam, na naging dahilan upang tahimik na hangina ang pulang kinang sa mga mata ni Lin Yan. Ang paghina ng fire poison ay natural na pinakamalinaw na naramdaman ni Lin Yan. Kaagad, nagkaroon ng conviction sa titig na ginamit niya upang tumingin kay Xiaoyan. Siyempre, ang Ice Spirit Pill ay mapipigilan lamang ito at hindi ito lubos na mapapaalis. Hinaplos ni Xiaoyan ang kanyang baba at nag-isip sandali muli. Bigla siyang nagwagayway ng kamay at may lumabas na medicinal cauldron sa mesa. Bumulong siya. Mukhang kailangan kong mag-effort. Pumunta ka at bantayan ang pinto. Huwag hayaang may pumasok at mang-istorbo sa akin. Kailangan kong ayusin ang ilang bagay. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay kay Lin Yan at nagutos. Nagulat si Lin Yan nang marinig niya ito. Maging si Lin Shuya, Yan Hao, at ang napakalakas na mga taong iyon ay walang lakas ng loob na ibuka ang kanilang mga bibig at hilingin sa kanya na bantayan ang isang pinto. Gayunpaman, pagkatapos na isipin ang tungkol sa fire poison sa kanyang katawan, sinampal ni Lin Yan ang kanyang bibig at walang magawang tumango sa kanyang ulo. Matapat siyang tumayo at lumabas bago isinara ang pinto. Nang makitang ginawa ni Lin Yan ang sinabi sa kanya at umalis, sa wakas ay ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa medicinal cauldron sa kanyang harapan. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang tipak ng berdeng kulay na apoy ang bumaril dito. Sa wakas, ito ay naging isang nagngangalit na apoy na tumaas sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Habang pinapataas ng apoy ang temperatura ng medicinal cauldron, naglabas si Xiaoyan ng mahigit 10 sangkap na panggamot mula sa kanyang storage ring. Sa wakas, naglabas siya ng monster core na naglalabas ng mahinang malamig na hangin at inilagay ito sa mga sangkap na panggamot. Kailangan ko talagang maglagay ng kaunting puhunan kung gusto kong makuha ang Greenwood Celestial Vine. Napatikip si Xiaoyan sa kanyang bibig at umiling habang tinitignan ang rank 3 na Ice Affinity Monster Core na binili niya kanina. Ang kabuuan ng lahat ng mga sangkap na panggamot ay aabot sa humigit kumulang 150,000 gintong barya. Gayunpaman, kaya lang ni Xiaoyan ang sakit ng pagkawalang ito para sa Greenwood Celestial Vine. Mayroong ilang mga bagay na kailangang pinuhin sa oras na ito, ngunit hindi nila kailangan ng sobrang tumpak na kontrol. Kaya naman, sa mga kamay ni Xiaoyan, na ang antas ng pagpino ay umabot na sa antas ng 4 na alchemist, hindi masyadong maraming oras ang masasayang. Habang namimilipit ang kulay berdeng apoy, sunod-sunod na itinapon sa kaldero ang mga sangkap na panggamot sa mesa. Makalipas ang halos 10 minuto, ang nag-iisang Ice Affinity Monster Core sa mesa ay itinapon din sa medicinal cauldron. Habang ito ay natatakpan ng nagngangalit na apoy, isang malayelo na puting likido ang nasuspine sa itaas ng berdeng apoy. Habang gamulong ito, nagsimulang tumaas ang mga hibla ng malamig na hangin. Nag-intertwine sila sa apoy at naging isang malaking puting fog na lumabas mula sa loob ng medicinal cauldron. Ang mga mata ni Xiaoyan ay direktang nakatitig sa snow white liquid na naglalabas ng malamig na hangin. Matapos mayho ng apoy ang likido sa loob ng ilang minuto, dahan-dahang lumuwag ang mukha ni Xiaoyan. Pinitik niya ang daliri at automatikong nalaglag ang takip ng medicinal cauldron. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay,
isang puwersa ng pagsipsip ang naglabas ng puting nyebe na likido sa kaldero, na bumubuo ng isang magandang arko. Sa wakas, ito ay tumpak na ibinuhos sa isang bote ng jade sa ibabaw ng mesa. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan habang nakatitig sa bote ng jade na puno ng malamig na likido. Ngumiti siya, iwinagayway ang kamay at inilagay ang medicinal cauldron sa mesa. Saka lang siya humarap sa pinto at bamuka ang bibig. Walang pakialam niyang sinabi. Pasok ka. Nang marinig ang boses ni Xiaoyan, si Lin Yan, na naiinip na sa paghihintay sa harap ng pinto, ay dali-dali itong itinulak at pumasok. Tumingin siya kay Xiaoyan na may mukha na puno ng pag-asa. Tapos ka na ba? Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Inihagis niya ang bote ng jade sa mesa kay Lin Yan. Nagmamadaling sumugod ang huli para saluhin ito. Ito ang Mero Washang Cold Spirit Liquid. Maglagay ng isang patak sa isang malaking palanggana na puno ng malinaw na tubig. Pagkatapos nito ay umupo ng tahimik at magsanay sa loob ng kalahating oras. Paalala ni Xiaoyan. Sige. Medyo nasasabik si Lin Yan habang hawak niya ang bote ng jade. Hinarap niya si Xiaoyan at nakangiting nagsalita. Hanggat maitaboy mo ang fire poison sa loob ng aking katawan, ako, si Lin Yan ay may utang na loob sa iyo. Hindi ako masyadong interesado sa pabor mo. Okay lang basta tandaan mong iabot sa akin ang berdeng baging sa oras na iyon. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, lumabas siya ng pinto. Pupunta ako ngayon sa Blazing Sky Refining Tower para maglinang. Malamang na magtatagal ako. Hindi mo na ako kailangang hanapin sa panahong ito. Hihihi. Sige. Tumanggaw si Lin Yan. Tiningnan niya ang likod ni Xiaoyan at biglang nagsalita ng nakangiti. Bata, tutulungan kong alagaan ang Pants Gate mo sa panahong ito na nagsasanay ka. Kasama ako, si Lin Yan, sa paligid, huwag mong banggitin ang masamang white gang. Kahit ang wolf teeth ni Lin Shuya ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa Pants Gate. Itinigil ni Xiaoyan ang kanyang mga yapak. Sumili ang ngiti sa gilid ng labi niya habang bahagyang tumanggo. Kung ganoon, maraming salamat Senior Lin Yan. Battle Through the Heavens. Kabanata 485. Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, Swift Wind Spirit Pill. Matapos makipaghiwalay kay Lin Yan, si Xiaoyan ay nagmamadaling pumunta sa Blazing Sky Refining Tower na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Inner Academy. Ang mga pinto sa tore ay matagal nang nakabukas sa oras na ito. Kaya, nailigtas siya nito ng ilang oras sa paghihintay. Hindi nagtagal si Xiaoyan sa unang antas pagkatapos niyang makapasok sa tore. Sa halip, diretso siyang pumunta sa ikalawang antas. Marahil ito ay dahil mas maraming tao ang nagsasanay sa araw, ngunit ang lahat ng mga silid ng pagsasanay sa mataas at gitnang baitang sa ikalawang antas ay inookupahan ng iba. Nang makita ito, si Xiaoyan, na orihinal na nagnanais na magtungo ng direkta sa ikatlong antas, ay nag-isip sandali at random na naghanap ng isang maliit na sukat na mababang grado na silid ng pagsasanay. Itong mababang grade training room na nakita ni Xiaoyan ay ang pinakamaliit na uri ng sukat. Maaari lamang itong tumanggap ng isang tao sa loob nito. Bukod dito, sa hitsura ng alikabok na naipon sa loob ng silid ng pagsasanay, halatang kabilang ito sa kategorya ng mga silid na bihirang gamitin ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang heart flame sa loob ng ganitong uri ng training room ay hindi man lang may kukumpara sa ilan sa mga middle grade training room sa unang antas. Sa makatuwid, ang isang ordinaryong tao ay hindi sinasadyang pumunta sa ganitong uri ng silid ng pagsasanay maliban kung talagang walang ibang lugar upang magsanay. Gayunpaman, ang intensyon ni Xiaoyan na maghanap ng ganitong uri ng single-person training room ay hindi para sa kapakanan ng pagsasanay. Nais lamang niyang makahanap ng isang tahimik na lugar upang pinuhin ang ilang mga gamot na kailangan niya para sa kanyang pag-urong. Pagkapasok sa training room, mahigpit na isinara ni Xiaoyan ang pinto. Hindi siya pumasok sa napakaliit na platapormang itim na batong iyon. Sa halip, naka-cross-leg siya sa lupa. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, muling ipinatawag ang medicinal cauldron na kakapasok lang sa kanyang storage ring kani-kanina lang. Dahan-daang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata pagkatapos ilagay ang medicinal cauldron sa tamang posisyon.
Sinimulan niyang hanapin ang mga medicinal formula na ibinigay sa kanya ni Yao Lao. 5 minuto pagkatapos niyang ipikit ang kanyang mga mata, binuksan ng una ang mga ito. Isang bahagyang saya ang nakapaloob sa kanyang mga mata. Green Ganoderma Fire Spirit Ointment. Ang mga sangkap na kailangan para pinuhin ito ay isang 3 leaves Green Ganoderma, Fire Lotus Fruit, Thousand Spirit Grass, Fire Affinity Monster Core. Swiftwind Spirit Peel. Ang mga sangkap na kailangan para pinuhin ito ay Rapid Dragon Saliva, Night Spirit Leaf, Wind Affinity Monster Core. Bagamat hindi masyadong mataas ang antas ng parehong uri ng mga tabletang panggamot, kabilang sila sa mga species na may lubhang kakaibang epekto. Ang pambihira ng mga ganitong uri ng natatanging formula ng gamot ay hindi natalo sa isang Sonic Dao technique sa mga Dao techniques. Ang unang uri, ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, ay maaaring ipahid sa katawan kapag ang isa ay nagsasanay at pinahintulutan ang balat ng isang tao na maging sobrang sensitibo sa natural na enerhiya ng apoy at nagtataglay ng kakaibang lakas ng pagsipsip. Matapos panasan ang ganitong uri ng Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, kahit na ang isang tao ay hindi kusang loob na magpalipat-lipat ng chi method ng isang tao upang sumipsip ng enerhiya, ang Fire Affinity Energy sa pagitan ng Heavens at Earth ay mahihila pa rin at walang humpay na hihilahin sa katawan ng isang tao. Siyempre, ang ganitong uri ng Fire Spirit Ointment ay mayroon ding isang uri ng disbentaha. Magdudulot ito ng pamamanhid at pangangati ng taong naglapat nito sa kanilang balat. Kung ito ay isang tao na walang matatag na pag-iisip, malamang na ang tao ay hindi mapanatili ang kanilang estado ng pagsasanay, mas mababa ang sumisipsip ng enerhiya. Ang pangalawang uri ng medicinal pill, ang Swiftwind Spirit Pill, ay mas bihira pa. Ito ay magpapahintulot sa isang tao na palakihin ang sirkulasyon ng Dao Qi sa loob ng kanilang katawan kapag nakonsumo. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng isang mabangis na unos sa isang windmill, na nagiging sanhi ng pag-ikot ng sarili nitong mas mabangis at mas mabilis. Gayunpaman, ang lahat ay may mga patakaran. Ang ganitong uri ng pagtaas sa sirkulasyon ng Dao Qi ng isang tao ay parang overdraft. Kapag ang pagtaas ng bilis ng Dao Qi ay tumagal ng ilang sandali, ang loob ng katawan ng isang tao ay bababa sa isang matamlay na panahon. Kung ang isang tao ay makakatagpo ng isang kaaway sa panahong ito, malamang na ang isa ay makakapaglabas lamang ng kalahati ng kanyang lakas. Kakaiba ang epekto ng dalawang uri ng medicinal pill. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, malamang na hindi maraming tao ang papansin sa kanila. Gayunpaman, para sa kasalukuyang Xiaoyan, sila ay lubhang kapaki-pakinabang na mga bagay. Sa Blazing Sky Chi Refine ng tower na ito, napakayaman ng Fire Affinity Energy kaya hindi ito makapagsalita. Sa tulong ng Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, ang bilis ng kanyang pagsipsip ay walang alinlangan na tataas ng ilang tiklop. Bukod dito, kung ang bilis ng sirkulasyon ng Dao Qi ay maaaring biglang maging mas mabilis kapag ang heart flame ay tumaas sa kanyang katawan, ito ay walang pag-aalinlangan na tataas ang kanyang bilis ng pagsasanay. Kaya, hindi pagmamalabos na sabihin na ang dalawang uri ng medicinal pill na ito ay kasalukuyang mga bagay na pinakakailangan ni Xiaoyan. Ang antas ng dalawang gamot na ito ay hindi masyadong mataas. Bagamat ang koordinasyon ng iba't ibang sangkap ay medyo kakaiba, ang pagpino sa mga ito ay isang problema lamang ng oras para kay Xiaoyan sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan sa alchemist. Pagkatapos niyang baguhin ang antas ng pagsasama at ang kontrol ng apoy upang pinuhin ang unang uri ng tabletang panggamot sa loob ng kanyang puso, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Isang tipak ng berdeng apoy ang muling bumaril sa panggamot na kaldero. Ang nagngangalit na matinding apoy ay agad na naging sanhi ng pagtaas ng temperatura ng silid ng pagsasanay. Naka-crossleg si Xiaoyan sa harap ng medicinal cauldron. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang tumpok ng iba't ibang sangkap na panggamot ang lumitaw sa lupa. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa apoy sa gitna ng kaldero. Ang kulay berdeng apoy ay naaninag sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Ang madilim na itim at berdeng kulay ay pinaghalong, lumilitaw na medyo kakaiba. Hindi gumalaw kahit kaunti ang katawan ni Xiaoyan. Seryoso ang ekspresyon niya. Paminsan-minsan,
Winuwagayway niya ang kanyang kamay at isang mahusay na hangin ang bumabalot sa mga sangkap na panggamot sa lupa at isa-isang itatapon sa panggamot na kaldero, paulit-ulit na sumasailalim sa pagdadalisay at pagsasanib. Ang unang pagpipino ay tumagal ng halos kalahating oras. Saka lamang ito unti-unting natapos. Nang mag-imbak si Xiaoyan ng isang malaking kumpol ng sobrang malapot na pulang kulay na paste sa isang bote ng jade, matagumpay na nakumpleto ang pagpipino ng unang uri ng gamot, ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment. Matapos matagumpay na mapino ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, hindi sinimulan ni Xiaoyan ang pagpino sa pangalawang Swift Wind Spirit Pill. Sa halip, lumunok siya ng Energy Recovery Pill at piniling umupo ng naka-crossleg para mabawi ang kanyang Dao Qi. Kahit na ang pagpino sa Green Ganoderma Fire Spirit Ointment ay hindi nakakonsumo ng maraming Dao Qi, ang ugali na ito ay naging pangalawang kalikasan. Si Xiaoyan ay palaging gustong pinuhin ang mga gamot sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Ang pagiging nasa kanyang pinakamahusay na kondisyon ay nagbigay daan sa kanyang espiritual na pagdama at sa kanyang antas ng kontrol ng apoy na nasa kanilang pinakamataas na estado. Kung pinino niya ang mga medicinal pill sa ganoong sandali, walang alinlangan na ang kanyang tagumpay ay aabot sa pinakamataas na antas nito. Naka-crossleg si Xiaoyan at nagpahinga lamang ng mahigit 10 minuto bago niya iminulat ang kanyang mga mata na may mukha na nagpakita ng bahagyang pulang kinang. Naramdaman niya ang bahagyang mas malakas na Dao Qi sa kanyang katawan pagkatapos sumailalim sa isang round ng refine ng medicine at hindi sinasadyang ngumiti. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, muling bumangon ang kulay berdeng apoy sa loob ng training room na ito. Marahil ito ay dahil ang Swift Wind Spirit Pill ay kailangang mabuo sa isang hugis ng tableta, kaya ang oras na kailangan para sa pagpipino nito ay halos 2 beses kaysa sa Green Ganoderma Fire Spirit Ointment. Makalipas ang mahigit 1 oras, biglang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata. Nagniningning ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang apoy na sumisikat sa loob ng kaldero. Habang kumukulot ang apoy, maaaring malabo na makita ng isa ang balangkas ng ilang bahagyang nakikitang bilugan ng mga tabletang panggamot. Napabuga ng hangin si Xiaoyan. Dahan-dahan niyang ipinitik ang kanyang daliri at isang tipak ng hangin ang lumabas, na nagbukas ng takip ng kaldero. Sinenyasan niya ang kanyang mga kamay at lumipad ang ilang maputlang berdeng kulay na tabletang panggamot mula sa loob ng kaldero. Sa wakas, sinipsip sila sa palad ni Xiaoyan. Binuksan ni Xiaoyan ang kanyang palad. 5 thumb-size na mapatla berde kulay na medicinal pill na naglalaman ng ilang init sa loob nito. Isang mahinang halimuyak na panggamot ang lumabas mula sa kanila. Nang malanghap niya ang medicinal scent na ito, naramdaman ni Xiaoyan na bahagyang tumaas ang bilis ng pag-agos ng Dao Qi sa loob ng Qi paths ng kanyang katawan. Hihihi. Epektibo talaga sila. Isang kagalakan ang hindi sinasadyang sumilay sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pagtaas ng bilis ng sirkulasyon ni Dao Qi sa kanyang katawan. Naglabas siya ng isang bote ng jade mula sa loob ng kanyang storage ring at maingat na itinapon dito ang mga medicinal pill. Matapos gawin ang lahat ng ito, inilagay niya ang medicinal cauldron sa kanyang harapan sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang puweten at tumayo. Naihanda ko na ang mga bagay na kailangan ko. Ngayon, pumasok tayo sa ikatlong antas at maghanda upang magsagawa ng pag-iisa para magsanay. Ungol ni Xiaoyan sa kanyang bibig. Inayos niya ang kanyang damit bago itulak ang pinto at lumabas. Pagkalabas ng training room, ang dumarating at umaagos na daloy ng tao ay lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-alinlangan bago hinayla ang isang estudyanteng dumaan sa harapan niya, at nagtanong tungkol sa direksyon kung saan maaaring bumaba sa ikatlong antas. Dahil biglang hinayla ng isang tao, medyo naiinip at galit ang estudyante. Gayunpaman, nang marinig niya ang tanong ni Xiaoyan, hindi niya sinasadyang itinikom ang kanyang bibig. Ang isa ay mangangailangan ng hindi bababa sa lakas ng isang 3-star Dadoshi upang makapasok sa ikatlong antas upang magsanay. Tinitimbang niya si Xiaoyan pataas at pababa bago magalang na itinuro ang direksyong Hilaga Kanluran. Nagpasalamat si Xiaoyan bago niya binuksan ang kanyang hakbang at mabilis na naglakad sa direksyong Hilaga Kanluran. Makalipas ang halos 10 minuto,
lumitaw sa kanyang harapan ang isang spiral staircase na katulad ng entrance sa second level. Gayunpaman, mayroong dalawang lalaki na malinaw na mga instructor, na nakatayo sa lugar sa tabi ng hagdanan. Nakita ni Xiaoyan na ang mga estudyanteng pumasok dito ay kailangang kumuha ng sarili nilang fire crystal card bago sila payagang makapasok. Ang pagdududa ay sumilay sa puso ni Xiaoyan. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papalapit, napatingin sa kanya ang dalawang instructor. Sinabi ng isa sa kanila sa mahinang boses, kung gusto mong pumasok sa ikatlong antas upang magsanay, kailangan mong magkaroon ng isang kulay asul na fire crystal card, at isang lakas na higit pa sa 3 bituin na dadoshi. Kaya nag-inspection sila. Biglang naunawaan si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ng instructor. Inilabas niya ang kanyang berdeng fire crystal card bago ito iniabot. Green fire crystal card. Nang makita ang kristal na card sa kamay ni Xiaoyan, agad na lumabas ang mga nagulat na boses sa bibig ng dalawang instructor. Kaagad, tinitigan nila si Xiaoyan na may pagtatakang ekspresyon. Pwede ba akong pumasok? Nakangiting tanong ni Xiaoyan nang makita niya ang pagtataka nilang dalawa. Ang berdeng fire crystal card ay sapat na upang makapasok sa ika-6 na antas upang magsanay. Ito ay natural na kwalipikadong makapasok sa ikatlong antas. Ngumiti at tumango ang isang instructor. May karagdagang politeness sa kanyang ngiti. Anuman ang uri ng katayuan mayroon ang isa, madali para sa isang taong may malaking lakas na tumanggap ng magalang na pagtrato mula sa iba. Natanggap ni Xiaoyan ang berdeng fire crystal card na ibinalik ng instructor at itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa huli. Pagkatapos nito, pumasok siya sa spiral staircase at nawala sa harap ng maraming naiinggit na tingin. Nakakuha ka ng berdeng fire crystal card sa ganoong edad. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong bagay sa loob ng maraming taon. Hindi naiwasang sabihin ng instructor kanina sa pagtataka. Tama. Ngunit sa pagtingin sa kanyang aura, mukhang nasa klase pa rin siya ng dadoshi. Bakit siya magkakaroon ng berdeng fire crystal card? Ang ibang instructor ay medyo hindi sigurado. Wala pang 50 estudyante sa loob ng Inner Academy na nagtataglay ng berdeng fire crystal card. Ang mga taong may kwalipikasyon na magkaroon nito ay halos mga eksperto sa strong rankang, at ang kanilang lakas ay nasa klase ng Dowling. Mukhang ilang bagong kinatawan ng estudyante ngayong taon ang nakakuha ng reward na berdeng fire crystal card ni Elder So. Sandaling nag-alinlangan ang instructor sa gilid bago siya biglang nagsalita. Kung ganoon ang maliit na lalaki kanina. Huwag mong sabihin sa akin na siya ang taong inutusan ng unang elder na bigyan ng espesyal na pangangalaga. Xiaoyan. Mukhang ganoon. Ang dalawang instructor sa pasukan sa ikatlong antas ay nagkatinginan habang nakakaramdam ng pagkailang. Maya-maya pa, tumango sila at ngumiti ng mapait.